Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong balita ng Radyo Kapartner o DWAR. Dumarami na ang mga foreign investors o local and foreign investors umaalis sa Pilipinas dahil sa talamak na korupsyon sa ating bansa. Kaya natataranta na po ang palasyo, kaya nanawagan na si Auntie Claire sa katauhan, magtulungan na tayo, tulungan nyo naman ang presidente, wag lang puro kayo galit, wag lang puro negative, kay babagsak ang ating ekonomiya. Sabi niya. So grabe, I don't know, paano natin ma-reverse ito? Loss of business confidence dahil sa talamak na korupsyon. Pakinggan natin ang balita. Store ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Bunsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at maanumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga, kung mababa ang business confidence, at saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So, I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Wow. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-invest, wala rin masyadong trabaho. So, pag walang trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang issue ng korupsyon, kundi laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So, if they cannot address that, then you need a change in leadership. Hindi nila kayang maging accountable themselves. And I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So, we will have to demand for a change in leadership. Hopefully, the President resigns. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico. SMNI News. Yun po ang kalagayan natin ngayon. Umaalis ang mga investors sa buong bansa. Kailang kabaliktaran naman sa Davao. Grabe oh. Davao ngayon. Yung mga nawawala ng kumpiyansa sa bansa, sa whole, kailang nakikita nila kaiba-iba ang Davao. Kaya dumarami ang mga investors, local and foreign, pumupunta sa Davao. So, Ayala, nakalimutan ko na, billions. Yung isang malaking, yung isang bilyonaryong Pilipino negosyante, 10 billion pesos sa estate o real estate ba? Ayala ba yun? Basta dalawang malalaking negosyanteng Pilipino nag-invest sa Davao plus mga foreign airlines, 3 airlines nagkaroon ng international flight diretso sa Davao. Saan ba yun? Doha? O Qatar? Diretso na para mas mapabilis ang kasi nga ibang-iba ang Davao compared mo sa Pilipinas as a whole. Yung CEO Magazine 2025 list, nag-publish ng mga safest cities in the world. Nako, ang Davao.
number 53 out of 300 cities na na-evaluate. Davao kasama 53rd. Mataas ang rating niya. Ang pinaka number 1 safest city is I think Abu Dhabi, 97 point something. Ang Davao is 89%. Mataas eh. So, dito mo makikita ang leadership talaga ng Davao, yung leadership Duterte. Kikita dito. 89.65 ang rating ng Davao. So, paano ma-address, paano ma-stop ang pag-alis ng mga mamumuhunan? Let them be accountable. Paano maging accountable? I don't know. Yung ginagawa nila ngayon ng mga investigasyon, wala na akong tiwala. Sa ICI, wala na. Blue Ribbon Committee hearing with Lacson around, parang gano. Tingnan natin sa November 14 may ipapalabas daw na very credible or surprise witness. So I don't know anong punterya nila, anong direksyon. Dalawa lang ang direksyon, sabi ni Senator Cayetano. Tumbukin ang mastermind o sirain ang oposisyon. Sana naman ang direksyon, tumbukin ang mga mastermind at panagutin, kasuhan, ikulong. Paano kung gagamitin ang Blue Ribbon Committee hearings para lang siraan ang mga posisyon? Yung minority senators na siyam, sina Marcoleta, wala na, nagiging political circus nang nangyari. Imbes na magkaisa tayo, labanan ang korupsyon, dahil lahat tayo apektado sa korupsyon na ito, wala na, nagiging partisan na. Scratch my back, I will scratch yours. Parang ganun, depensahan kita, depensahan mo rin ako. Kaya, ito, anong mangyayari sa atin? I don't know, God save the Philippines. Sinong kawawa? Pagpatuloy na umaalis ang mga namumuhunan. Taong bayan. Sila, mga leaders, senators, mga nakaupo sa gobyerno, hindi yan maapektuhan dahil may pera eh. Kahit taas pang presyo na may pera sila. Ang kawawa ang nasa laylayan. Kasi biktima na siya ng baha, biktima pa siya ng paghihirap dahil sa kawalan o menos ang trabaho sa Pilipinas. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video nito. Naanami diri sa among saging lakatan, so magaputos mi sa silopin sa namunga na nga among lakatan Salamat gid kay sa Ginoo kay namunga na among lakatan, walo ka sipi. Walo ni siya ka sipi. So sunod-sunod na gid ang pagbunga sa among lakatan. So duha ni karon ang among putuson. So gawa sa among giputos nga among saging lakatan. So naapag yun ang namunga na Naapag yun ang nanay puso. So sunod-sunod na managid ni og pagputos og iya. So walo gyapon ni ka sipi. So mga dagko gid ang yang bunga. Salamat yun kayo sa Ginoo nga kapamunga na among lakatan. Dako gyapon ni nga puso. So kinig ihapit na pud ni among putuson. Gawa sa among saging lakatan upod ni among tanom nga kape. So 1,000 ni ang among tanom nga kape karon.
Ug karon maupod ni ang tanom ni Mano Iking nga saging lakatan nga namunga na. Sunod-sunod dagit ang pagpamunga oh. Sininasad ang hapit na pudputuson ni Mano Iking. So maupod ni ang unang tanom ni Manoy Boy nga namunga na. So akong bisitahon ang ikaduha niyang tanom nga lakatan. So mauna ni ang ikaduhang tanom ni Manoy Boy nga lakatan. So namunga na gihapon. So maupod ni ang tanom ni Manoy Sidreno nga iyang saging lakatan ang una niyang tanom. Ug mao ni kadtong ikaduha niya ng tanom ni Manoy Sidreno nga namunga na gihapon. Ug maupod ni kadtong pinakauna namo nga tanom nga saging lakatan. So salamat kayo sa Ginoo ug sa suporta sa among pagpananom sa kape ug sa lakatan. Hinaot nga magpadayon pa ang inyong pagsuporta.